Doon ko yung na-realize, what if this is God calling me to step into the light? Paano tayo lalago kung ayaw nating lumapit sa liwanag? Kasi tingnan mo nga si Jesus, siya na yung liwanag, hindi siya nanatili sa taas. Nagpakumbaba siya, bumaba sa lupa at inilantad ang sarili niya para iligtas tayo. Tayo pa kaya, di ba? Ano ang isang bagay sa buhay mo ngayon na kailangan mong isuko sa Diyos bilang tanda ng tunay mong paniniwala sa Kanya? So, come and join us in the conversation. Brother Mark, ang ganda ng tanong. Simulan mo na, brother. Yes, yan. Madami, pero siguro yung kailangan kong isuko madalas o ngayon ay yung hiya, yung takot sa sasabihin ng iba, yung pagiging conscious sa iisipin nila kapag naging bold ako sa faith ko. Siguro kayo rin mga kapanalig minsan gano'n, yung gusto mo namang mag-share ng faith, pero parang may pumipigil. Parang may boses na nagsasabi, baka ma-judge ka, baka hindi ka naman karapat-dapat. At to be honest, yan, napapansin ko po kasi sa sarili ko, minsan nalilito ako sa pagiging humble. Akala ko pagiging humble yung pag-iwas sa exposure, yung hindi ka magsasalita, yung tahimik ka lang or low-key dapat. Pero na-realize ko, minsan hindi na pala humility 'yon, hiya o takot na pala. Naranasan ko ito recently bago mag-Holy Week, Coach GC at mga kapanalig. Na-invite po kasi ako maging isa sa mga apostles to initiate the blessing of palms on Palm Sunday at sa washing of the feet ceremony sa parish namin dito sa Parañaque. At alam nyo ba, nahiya ako nung una. Sabi ko parang hindi naman ako bagay dyan. Usually mga ministry and community leaders, matatanda, o yung talagang religious ang nakikita akong gumaganap doon. At deep inside, parang ayaw ko rin ng exposure. Parang gusto ko lang manatiling low-key, especially during the Lenten season. Pero buti na lang, I prayed about it. Kinausap ko rin yung wife ko and she was very supportive. At doon ko yung na-realize, what if this is God calling me to step into the light? Hindi para magpasikat, kundi para ipakita kung sino o ano talaga ako. Isang makasalanan, ordinaryong tao na sinusubukan maging banal katulad ng mga apostol. At tamang-tama dito yung isa sa sinabi ni Jesus sa gospel ngayon. Sabi niya, whoever lives by the truth comes into the light. 'Di ba? Hindi ba minsan mas comfortable tayo sa dilim, sa comfort zone, sa lugar kung saan walang nakakakita ng flaws natin, walang walang makapansin ng kahinaan natin. Pero ang tanong, paano tayo gagaling kung lagi tayong nagtatago? Paano tayo lalago kung ayaw nating lumapit sa liwanag? Mga kapanalig, Easter season na ngayon. Ito yung panahon ng liwanag, panahon ng resurrection. Kasi tingnan mo nga si Jesus, siya na yung liwanag, hindi siya nanatili sa taas. Nagpakumbaba siya, bumaba sa lupa at inilantad ang sarili niya para iligtas tayo. Tayo pa kaya, di ba? Naalala ko nga, madalas sinasabi, tayo raw mga Pilipino, mga crab mentality, utak talangka, nangihila pababa. Pero ang Diyos natin, kabaligtaran, nangihila palangit. Hindi lang niya tayo hinihila pataas, bumaba siya. At mula sa baba, inaangat niya tayo pataas. At grabe no. Kaya siguro para sa akin, yung pagsuko ng hiya, yung pagiging mas bold sa faith, hindi lang ito about proving na naniniwala ako sa Diyos. Ito ay pagtugon sa paanyaya niya na lumakad sa liwanag. At kung gagayahin ko si Jesus, hindi lang ako mag-i-invite ng iba paakyat sa langit. Tutulungan ko rin silang umangat habang ako nagpapakumbaba. Kaya mga kapanalig, ano yung isang bagay na kailangan yung isuko sa Diyos ngayon? Handa ba kayo lumabas sa dilim at lumakad sa liwanag? Share nyo naman po dyan sa ating comment section. Oh, wow. Nako, thank you, Brother Mark. Napakagandang reflections at talagang paalala sa atin, no? Na ang Yes. Panginoong Diyos ay nandyan para tayo ay hataking pataas, no? And Yes. it's a reminder right now, no? Na the world is in crisis, no? At that also includes, no? Here in the Philippines as well, Mm-mm. habang nasa no, crisis tayo, kaguluhan, ayan, ang daming namumulitika. It's a reminder for us na ang Panginoon Diyos no, ang nandyan talaga no, para ating kapitan sa panahon ngayon. Mm-mm. At ang panawagan natin ay kapayapaan at pagmamahal. No? Yan ang Amen. importante nating ipangalat. No? At we are reminded no, that ang Panginoon Diyos ibinigay ang kanyang buhay para hindi lang manatili sa atin. No? Binigay ito dahil siya ay nagmamahal. Dapat ito ay maibahagi natin no, sa iba at magbigay buhay din tayo sa ibang tao.